Welcome to my YouTube channel. Paano pumili ng iboboto na senador sa 2025 election? Ang pagpili ng mahusay na mga senador sa halalan sa Senado ng Pilipinas sa 2025 ay isang mahalagang proseso na nangangailangan ng maingat na pag-isip at pagsasaliksik. Narito ang mga hakbang na maaari mong sundan sa loob ng 10 minuto upang makapili ng tamang kandidato. 1. Alamin ang iyong mga miti at pananaw. Kilala sa sarili, isipin ang mga issue at advokasya na mahalaga sa iyo. Ito ba ay tungkol sa edukasyon, kalusugan, kapaligiran o ekonomiya? Ang pagkakaroon ng malinaw na pananaw ay makatutulong sa pagpili ng kandidato na sumasang-ayon sa iyong mga paniniwala. 2. Suriin ang mga kandidato. Listahan ng mga kandidato. Maghanap ng listahan ng mga tumatakbo na senador. Karaniwang announced ito ng Commission on Elections, COMELEC. Tingnan ang kanilang background, suriin ang kanilang karanasan, edukasyon, at mga nagawa. Mahalaga ang track record ng isang kandidato sa kanilang nakaraang posisyon at mga proyekto. 3. Evaluasyon sa kanilang plataporma. Basahin ang kanilang plataporma. Ang plataporma ay naglalaman ng mga planong maisusulong ng kandidato kung sila ay mahalal. Siguraduhin na ito ay nakatuon sa mga issue na mahalaga sa iyo. Pagtutugma ng plataporma, alamin kung ang kanilang plataporma ay naaayon sa mga solusyon sa mga suliraning kinakaharap ng bansa. 4. Suriin ang kanilang mga nakaraang aktibidad. Pagsusuri ng mga nakaraang batas, tignan kung may mga batas silang naipasa na nakatulong sa mga tao. Mahalaga ring alamin kung paano nila ginampanan ang kanilang tungkulin sa nakaraang mga posisyon. Pagsali sa mga komunidad, suriin kung paano sila nakikilahok sa kanilang komunidad at kung anong mga programang pangkaunlaran ang kanilang sinusuportahan. 5. Pagsusuri ng mga opinyon at balita. Basahin ang mga balita, tingnan ang mga balita at artikulo tungkol sa mga kandidato. Maaari itong magbigay ng iba't ibang pananaw sa kanilang karakter at mga ginagawa. Tingnan ang mga opinyon ng mga eksperto. Makinig sa mga opinyon ng mga political analysts at mga respetadong personalidad na may kaalaman sa mga kandidato. 6. Pag-uusap sa mga kaibigan at pamilya. Kumustahin ang kanilang mga opinyon. Ang pagkakaroon ng talakayan sa mga kaibigan at pamilya na may iba't ibang pananaw ay makatutulong sa iyo na mas mapalawak ang iyong kaalaman tungkol sa mga kandidato. Bumuo ng konsenso, ang pagkakaroon ng bukas na talakayan ay maaaring makatulong sa pagbuo ng isang mas malinaw na opinyon. 7. Tindig sa mga jeopardy at controversies. Suriin ang mga kontrobersya. Magkaroon ng kamalayan sa mga issue o kontrobersya na kinasangkutan ng mga kandidato. Mahalaga na malaman ang kanilang mga reaksyon sa mga ito. Pagsusuri matapos ang skandal. Tingnan kung paano nila nahandle ang mga sitwasyon at kung paano ito nakaapekto sa kanilang reputasyon. 8. Pamamahagi ng iyong boto. Maghahanda sa araw ng botohan, alamin kung paano at saan boboto. Siguraduhing may kaalaman ka sa mga hakbang at mga requirements para sa pagboto. Pagsusuri ng iyong desisyon, bago ang araw ng botohan, suriin ang iyong napiling kandidato at tiyaking ito ay totoo sa iyong mga pinaniniwalaan. 9. Maglaan ng oras para sa iba pang mga kandidato. Huwag magkontra sa ibang opinyon. Maging handa sa pagpapahawom ng iba pang mga kandidato sa kanilang sariling mga kakayahan at plataporma. Minsan, may ibang kandidato na mas mahusay na maaari mong hindi napansin. 10. Sumali sa mga lokalang talakayan o debates. Manood ng mga debate. Ang mga debate ay isang magandang pagkakataon upang makita ang mga kandidato sa aksyon. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon na mapanood ang kanilang mga argumento
at kung paano sila makikipag-ugnayan sa mga isyu. Konklusyon: ang pagpili ng mga senador ay hindi lamang isang simpleng desisyon, ito ay isang responsibilidad. Sa pamamagitan ng masusing pagsusuri at pag-aaral tungkol sa mga kandidato, makakakuha ka ng mas informed na desisyon sa pagboto sa 2025. Huwag kalimutan na ang iyong boto ay may kapangyarihan at maaaring makagawa ng pagbabago sa lipunan. Sana ay nakatulong ito sa iyo sa iyong proseso sa pagpili ng mga senador. Maglaan ng oras at gumawa ng desisyon na sa tingin mo ay makakabuti para sa ating bayan. Thank you for watching. Please like, subscribe, comment, and share. Don't forget to hit the notification bell so that you will be informed whenever have new videos.